Ako si Maki Feolino Cerdeña. Handog ko'y kwento ng buhay ko, Maki's Vlog ang pangalan. Aking buhay inyong masisilayan. Sa aking vlog, karanasan ay aking ibubuniyag. Tagumpay man o pagsubok, lahat ay aking sasalamin. Saya't lungkot, bawat luha. Hindi ko nga pala alam kung anong oras lumakas yung bagyong Yowan. Kasarapan kasi ng tulog ko. Parang tulog mantika yata ako. Hindi ko namamalayan. Malakas na pala yung bagyong Yowan. Heto, kagigising ko lang. At babangon na. Pagtingin ko sa aking orasan, 6:42 na pala ng umaga. Ito ang oras ng gising ko ngayon. Napasarap yata ako sa tulog. Paglabas ko ng bahay, ang lakas na pala ng hangin. Heto, tinitingnan ko na yung buong paligid. At habang malakas ang hangin sa labas, ito, nagkakape muna ako. Kapag kakain ako ng tinapay, kasali lagi yung mga alaga kong hayop. Binibigyan ko din sila ng tinapay. Hati-hati kami. Dahil mag-isa lang ako sa bahay, kaya kailangan ko libangin ang aking sarili. Heto, kumakanta ako. Nagbibidyoke ako gamit ang aking cellphone. Hindi naman kasi ako makalabas kasi malakas yung hangin, bumabagyo sa labas. Malayo naman dito yung kapitbahay kaya walang makakarinig sa akin. At habang kumakanta ako, biglang gumalaw yung camera kasi lumakas na yung hangin kaya napihit sa kabila yung video. Pinihit ng malakas na hangin mula sa bagyong Yowan kaya nawala ako sa camera kasi gumalaw yung camera dahil sa hangin. Tinigil ko na nga ang pagkanta, mukhang nagalit yata si bagyong Yowan. Pati camera sa CP ko, ginalaw niya. Kumain na nga lang ulit ako ng tinapay at heto, binibigyan ko yung aso ko. Doon nga pala nakatira sa kabilang barangay sila mama at mga kapatid ko. Dito, ako lang mag-isa dito. Wala akong ibang kasama dito kundi yung mga alaga kong mga hayop. Ako lang mag-isa at mga alaga ko lang mga hayop ang nandito. Natanggal nga pala ang cover ng tricycle dahil sa lakas ng hangin. Gusto ko siya ibalik kaso hindi ako makadiretso. Baka kasi bagsakan ako ng bunga ng nyog. May nyog kasi na nasa taas. Baka tamaan kasi ako ng lumilipad na bunga ng nyog. Sa tuwing lalapit ako sa tricycle, lalakas yung hangin. Pero gusto ko talaga ibalik yung cover kahit doon lang sa may motor. Hinihirit ko kasi na malagyan yung cover kahit yung motor lang kasi baka hindi na ito umandar mamaya. Kaya kahit medyo natatakot ako sa lakas ng hangin, pero pinipilit ko pa rin lumusong at puntahan yung aking tricycle at nang makubiran ito. Hindi ko matuloy-tuloy ang paglalagay ng cover kasi lumalakas yung hangin at sa tuwing lumalakas yung hangin, tatakbo ulit ako para mag-cover at babalik ulit ako para lagyan ulit. Talagang pinipilit ko siya lagyan. Langya ka, Yowan, ayaw mo ko pagbigyan. Palagi kang lumalakas yung hangin. Sa tuwing lalabas ako, bigla-bigla kang lalakas yung hangin. Pero di kita susukuan. Sana walang tumama dito sa akin. Ito, sa wakas, nalagyan ko na rin yung tricycle. Kinubiran ko na lang kahit dito lang banda sa motor, pwede na ito. At habang nilalagyan ko ng cover, lumalakas na naman yung hangin. Kaya tumakbo na ako para mag-cover. Mukhang habang tumatagal, lumalakas yung hangin. Mas malakas na ngayon kaysa kaninang alas 7. Alas 10 na ng umaga, hindi pa rin humihina ang bagyong Yowan. Malakas pa rin ang hangin niya at mas marami na yung nasasalanta dito. Marami na rin yung mga saging ang natutumba. Bagsak na ang mga bunga ng nyog. May pili na rin natumba rito. May punong kahoy na natumba at meron ding nyog na natumba. Malakas nga talaga yung bagyong Yowan dito. Ang dami na niyang sinira. Yung tricycle ko, natanggal na naman ang cover. Kakalagay ko lang ito doon sa may motor. Tinanggal na naman ang hangin. Pili, nag-iba. Oh, grabe ka. Grabe ka, uwan. Woo! Sira pa more. Natumba yung pili. Ito pa may ito ng manok na tumba. Wow. Pagbalat ng mga saging.
Grabe. Lumalala pang sila dito. Dami ng kalat. Ito yung oras ng kalakasan ng bagyong Yowan. Ang lakas na ng hangin dito. Nanonood na nga lang ako ng video sa CP. Nagugulat ako. Ang ingay ng bubong. Bumabagsak sa bubong yung mga bunga ng nyug. Kala ko magigiba yung bubong. Kaya naman nagugulat ako. Napapahawak tuloy ako sa ulo. Akala ko magigiba na yung bubong. Kasi ba naman doon tumatama yung mga lumilipad na bunga ng nyug. Sa pangalawang beses na natanggal ng bagyong hangin yung kinukover ko sa motor. Ito, nilagay ko ulit. Inaayos ko na naman siya. At habang inaayos ko, lumalakas na naman yung hangin dito. Ito ang pangatlong beses na natanggal ng hangin yung cover ko sa motor. Ito, inaayos ko na naman ulit siya. Pasaway talaga ito si Bagyong Yowan. Palagi na lang tinatanggal yung cover ko sa motor. At sa tuwing maglalagay ako nito, lumalakas na naman yung hangin. Kaya tumatakbo na naman ako pabalik. Ito ang pang-apat na beses na aayusin ko ulit yung cover ng tricycle ko. Makulit kasi ito si Bagyong Yowan. Palagi na lang tinatanggal. Habang bumabagyo sa labas, ito, naguhugas na ako sa lababo. Naglilinis na rin ako dito at ang dami ng kalat. Tapos magsasaing na rin ako ng tanghalian. Tanghali na, hindi pa rin humihina yung Bagyong Yowan. Mula pa kaninang paggising ko 7:00 hanggang ngayon ang lakas pa rin ng hangin sa labas. Gusto ko sana pumunta sa kabilang barangay kila mama kasi makikikain sana ako doon. Kaso ang lakas ng hangin at baka hindi pa ako makadaan dahil sa mga tumbang puno ng kahoy at iba pang mga tumba. Kaya heto, nagsasaing na lang ako at nang makakain na ako. Tanghali na, kakain na ako. Hito, ulam ko sardinas. Dito ko nilagay yung pagkain ko imbis sa plato kasi kapag hindi ko naubos, tatakpan ko na lang at mamaya pwede ko pa ulit siya kainin. Pagkatapos ko mananghalian, pinakain ko na rin yung mga alaga kong hayop. Dahil malakas pa rin ang hangin sa labas at wala naman akong magawa, kaya nahiga ulit ako para matulog. 2:17 nang ako'y nagising ulit. Pagkagising ko, nag-ikot-ikot ulit ako sa paligid. Medyo humina na yung hangin. Ito ang pinsalang dulot ng Bagyong Yowan. Ang daming bumagsak na nyug. Bising-busy yung trabahador namin dito sa aming coconut farm. Tinitipon niya yung mga nyug at baka unahan kami ng mga namumulot ng nyug. Ang pangalan niya ay si Aging, trabahador namin dito. Shout out sa iyo, Aging. Meron nga palang patay na sisiw dito. Namatay dahil sa Bagyong Yowan. Dahil mahina na yung hangin, kaya nag-ikot-ikot na ako sa paligid. Tiningnan ko yung mga pinsala na dulot ng Bagyong Yowan. Yung pinsala lang dito sa aming lupain ang aking titingnan. Sana'y sa hirap ng buhay, ngiti sa labi, kayamanan. Aking ipapakita araw-araw, kwento ng buhay, tagumpay at kabiguan. Makis Feolino Serdenya, ako'y narito sa aking vlog. Samahan ninyo, lungkot o saya, lahat ay totoo. Gabi na nga pala, brown out, wala akong mabilihang gas, kaya yung change oil sa motor yung ginawa kong pang ilaw dito ngayon. Brown out, wala rin signal ang CP. Heto, kakain na muna ako at pagkatapos ay matutulog na ako. Heto, matutulog na ako. Ang dilim, walang ilaw. Katabi ko lang itong flashlight para kapag nagising ako, madali ang pagbukas ng ilaw. Ako'y magpapaalam na nga pala at matutulog na ako. Kung nakaabot kayo hanggang dito sa dulo ng aking video, salamat sa iyong panonood. Hanggang sa susunod na mga vlog, paalam!